Hare Krishna, good evening sa inyong lahat. So, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga silent viewers natin. Alright, so welcome po ulit sa aking YouTube channel, Hare Krishna Philippines. Alright. So, sa video na to, we will talk about ano ang Krishna consciousness. So, ang Krishna consciousness ay ito yung nature ng soul. Ng, ano bang Tagalog ng soul? Kaluluwa, ganun. So, according sa teachings ng Vedas, no, yung soul ay meron siyang spiritual identity. Meron siyang sariling spiritual identity. So, sa Sri Chaitanya Charitamrita, sabi doon, Jiver Sarupoy Krishner Nityadas, Krishner Tatasta Shakti Beda Beda Prakash. Jiver Sarupoy Krishner Nityadas means that the constitutional nature of the soul is to be an eternal loving servant of Krishna. So ito yung napansin ko sa dami din ng mga nakausap ko na mga priests, pastors, and also sa mga ano bang tawag sa mga mga Muslim. And so according sa kanila, ang soul ay ito, yung katawan na to, katawang lupa. So yung soul na to ay since nga yung soul is eternal, so itong katawang lupa na to is also eternal kasi nga ito yung soul eh. So kung ano yung itsura ko ngayon, yun din yung magiging itsura ko pag napunta ako ng heaven. Ganon. So kung Pilipino ka pa rin doon. Or kung Igurot ka, Ilocano ka, or Tagalog ka, Bisaya, Chinese, Japanese ka, ganun din pa rin yung identity mo pagdating mo sa heaven, di ba? Okay, so ewan ko kung pati pangalan mo, ganun din. Di ba? Ewan ko kung anong itsura ng lola ko. Kunwari, yung lola ko, makikita ko sa heaven, matanda pa rin ba siya? Of course, hindi. So, okay, sige, sabihin natin hindi. Dalaga siya. Pero, ang tawag ko sa kanya, lola. Di ba? Magulo. So, yun yung mostly naririnig ko sa mga Christians, sa Muslims, at sa mga marami kasing ng Christians eh. May mga Catholic, may mga born again, may mga iglesia, may mga etc. Sa Islam naman meron din Shia, Sunni, and so marami pa. And sa mga Buddhist naman, void. Yung soul is void. Nothing. Wala na. Wala lang. Wala. Blank. As in blank. Wala. As in wala. Kung yung opposite ng my form, with form, without form. Ganun. So yung soul is nothing. Ganun. Actually, hindi ko alam kung naniniwala sila sa soul o hindi. And sa mga impersonalists naman, pag sinabing impersonalists, sila ang pagkakaintindi nila is that yung Diyos ay walang form. Impersonal. Hindi siya person. It is impersonal. Ganun. Wala siyang name, form, qualities, pastimes, wala. It is like a light lang. Yung tinatawag nating Brahmajyoti or Brahma. Nirvishesha Brahma. Formless. Walang form. Okay? Walang qualities, walang characteristic, wala. Light lang siya. Light lang. And so, dahil nga yung soul, yung jiva, sa Sanskrit, ang Sanskrit ng soul is jiva. So sa mga impersonalists, ang tawag, yung mga jivas or yung mga soul ay galing sa Nirvishesha Brahma. So, kung yung Nirvishesha Brahma is light, so yung mga soul na galing doon is also a light lang. So, sa mga impersonalists, ang pagkakaintindi nila is yung soul is only a light. Okay, pasensya na kayo sa aking mic. Alright.
So, and also sa mga impersonalists, ito yung mga Gyanis, no? Dahil nga yung soul ay galing doon sa Nirvishesha Brahma, which is yun yung tinatawag nilang yun yung pagkaka-perceive nila na God. Okay? God is formless. And yung mga soul ay galing doon sa formless na God. Okay? So, na-identify nila as we are also God. Lahat tayo gods. Dahil galing tayo sa God. Ganon. Mga impersonalists. Pero, maraming loopholes yan, though kahit na marami silang ginagamit na logic, but still yung mga logic na yon is walang basis sa scripture. They only, yung mga logic na ginagamit nila is only through their material and material knowledge na na-accumulate nila from this external material existence. Okay, so now sa Vedas, sa teachings ng Krishna consciousness, Jiver Sarupoi Krishner Nityadas, the constitutional nature of the soul is to be an eternal loving servant of Krishna. Ibig sabihin, eternal loving servant means meron siyang spiritual body in which he serves God. Eternal, yung spiritual body na yun is eternal. It is unborn, wala siyang beginning, wala siyang end. Sanatan. Okay, no beginning, no end. It is always it is always present, and it is eternal. Okay? So yung soul na yon ay nung na-attract siya na pumunta dito na-attract siya or nag-desire siya na mag-enjoy separate sa kanyang master, which is the God, or which is God, si Krishna. Then napunta siya dito sa material existence. Ngayon, nung napunta yung soul dito sa material existence, natakpan siya ng dalawang klase ng katawan. Yun yung gross body, ito yung gross body, which is made, ito ay binubuo ng 5 elements like water, fire, earth, air, and ether. Okay? And yung pangalawang body na tumakip doon sa soul ay subtle body, which is made up of 3 elements: mind, intelligence, and false ego. So itong gross and subtle body ay material bodies in which the soul is encaged within these 2 material bodies. So by chanting the holy name of Krishna, yung Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, then mapupurify yung heart ng soul, then he will realize his true identity as the soul, and he he become free from these coverings, itong gross and subtle body, and realize his true identity as an eternal loving servant of Krishna. So, yung nature niya as a servant of Krishna is that yung consciousness niya is directed towards Krishna. Ibig sabihin, yung object ng kanyang consciousness is si Krishna. Kaya siya tinawag na Krishna consciousness. The consciousness of the soul, which is to serve Krishna. Yung object ng consciousness ng soul is Krishna, is to serve Krishna, to give pleasure to Krishna, to love Krishna. Ganon. Kaya siya tinawag na Krishna consciousness. And that is Krishna consciousness. Isa lang yan sa meaning ng kung ano ang Krishna consciousness. So, pwede pa nating dagdagan yan sa susunod na videos. Okay, kung meron tayong ulit. Time, alright? So, ayun. Thank you ulit sa mga nag-subscribe, and thank you so much for watching. Hare Krishna.